Posible ba na magseryoso ang tao kapag ito ay galing sa breakup? Paano kapag galing siya ng 3 hanggang 5 years of relationship pagkatapos nagkapalagayan kayo ng loob? Do you think hindi siya gagawa ng boundaries at standards lalo na kapag siya yung niloko? Sure ka ba na hindi ka gagawing panakip butas, baka gagawin ka lang comfort zone yan? Hindi ibig sabihin na wala na sila ng ex niya ay wala na rin siyang feelings dun. Remember we have 3-month rule, right? That time span is for them to decide on what to do about the situation, to think of moving forward and to be with themselves again. After nun, pwede na silang makipagkilala kasi they can offer good intentions na. Marami ang ayaw sa tao na fresh from breakup at long-term pa. Well, depende sa tao, based on my personal experience it's a red flag. Nagkamali ako sa pagkilala sa tao, akala ko na sa pamamagitan ng pag-comfort ko ay mamahalin ako pero it turns out na pampalipas oras lang ako. Ginawang panakip butas and I found out na he is still hurt about their breakup kahit sakin siya naka I love you, siguro my intention that time was to help him to overcome with the pain kasi he was being cheated by his ex, and here I am, willing to give the love but ended up getting traumas. Naaalala ko kinukilit niya pa ako noon na makipag-meet at manligaw sakin kahit nakaka-break lang nila. He was persistent kaya na-fall na din ako. Kapag may manliligaw kayo nakakagaling lang sa breakup, wag niyo munang e-entertain kasi baka kayo lang mahirapan sa huli. Kapag sumuko sa panliligaw, he is not the one, hindi ka talaga gusto nun, gusto niya lang na may pagkakaabalahan siya. Hindi lahat ng dummy account ay masama. Ang nakapagtataka lang ay kung bakit may third o higit pang dummy na hindi naman ginagamitan ng totoong pangalan o totoong pictures. Para saan yun? For side chicks, para ma-stalk at makontak si ex. For pornography. Di ko talaga magets kung bakit may mga tao na marami ang dummy accounts. As for my experience, my former BF has 7 or more dummy accounts. Hanggang sa na-discover ko na para pala ma-stalk niya ang ex niya kasi naka-block siya. Aside from that ginagamit niya din ito sa kabastusan. Matitiis mo bang magka-jowa ng ganito? Kung nalaman ko lang sa simula siguro hindi kami nagtagal. Mabuti na lang malakas instinct ko. Kapag nalagay ka sa ganitong sitwasyon, alamin mo kung active pa ba at try mo rin hingin. For sure magdadahilan yan na nakalimutan na ang password. Hay nako, yung ex ko sabi wala na daw yun pero nadiskubre ko na active pa pala. Kaya mag-ingat kayo girls, hindi naman sa pinag o overthink ko kayo. Pero kapag nakaramdam kayo ng hindi maganda, maalarma ka na, never pumapalya instinct ng babae. Pero yung mga lalaki magaling mag-deny yan. Para sa mga lalaki, kapag nagkaramdam ng di maganda GF nyo bigyan nyo naman ng assurance, wag nyong sisihin dahil lang sa kaka-overthink, kung magaling talaga kayo mag-alaga, walang babaeng stress. Habang nasa stage pa lang ng panliligaw ang lalaki, kilalanin mo muna ng mabuti, alamin mo kung anong pages ang pina-follow niya, makikita mo naman yan sa account niya unless naka-restrict. Here are the alarming pages. Pages that promote sexual activity, pages with sexy girls. Pages with kalibugan, ito lang yung nakikita kong alarming kasi syempre mapapaisip tayo niyan, bakit puro ganito pina-follow, matik na yan na mahilig sa sexy at maganda ang lalaki. At kung ikaw yung babae na wala masyadong self-confidence, iwas-iwas sa ganitong lalaki, sakit sa ulo lang makukuha mo. Naniniwala ako na kapag hindi ka interesado sa isang bagay hindi mo paglalaanan ng panahon yan. Invest to a person who follows decent pages, avoid person who shares sexy photos and comments about it. Again, normal lang ito sa ilan. Pero kung mahina puso mo umiwas sa ganitong lalaki. Pansinin mo palagi ang lalaki kung sino ang laman ng friends list o following list niya. Maybe that person is in his hunting stage at naghahanap ng jowa. Of course, yung ganyang case kasi na puro babae sa follow list at friends list ay baka nanligaw niya yan in the past at ni-reject siya or kasalukuyang kalandian niya. Tapos ikaw naman naniniwala after niyang sabihin na, ang ganda mo naman, without knowing na ilang beses na niya yang sinabi sa mga nakalandian niya. Do not ever believe a guy who says, ikaw lang gusto ko. O, wala akong ibang nililigawan, ikaw lang, dude, wag ako. You know what to do. It's a major turn off, right? Sige nga, imagine mo pag may boyfriend kang ganyan. How would you feel?
Kakakilala mo palang ganyan na bungad sa'yo. Kapag mahina ka talaga mai-stress ka lang. I know na marami ang kokontra rito, kasi daw insecure lang ang naggaganito. To tell you what, kapag ang lalaki ay nagre-react sa mga sexy at magagandang pics ibig sabihin ay nakaagaw ng kanilang pansin, except sa friends and family members, yung ganyang action is simply showing na ganyang yung mga klase ng tao na attractive sa paningin nila, nagpapakita din na yun ang standards nila. Believe me, may kilala ako na hindi masyadong nagre-react, heart, wow, sa mga sexy pic, pwede naman pala, kasi nga his standard is conservative at simple lang. See, think of that again. Kapag may nanliligaw sa'yo at sa tingin mo type mo, mag-background check ka sis, if he is this kind of person di tablahin mo, kapag hindi naman, sa tingin mo kapag nagkatuluyan kayo hindi yan ma-attract sa iba, remember his standard, kapag ba nakakita ng mas higit sa'yo hindi ka iiwan nun. Hindi ako perfect, based sa experience ko it is true po, alam ko merong makaka-relate sa akin. Kaya nga kapag may ganito maghigpit ka pa lalo, wag mong sagutin agad sis, kilalanin mo muna, alamin mo mga hobbies niya at interest para naman makapaghanda ka. Stalk ang tip, search his name, select photos, click see all, go to date posted, pumili ng petsa, at ayan na ang result, hindi lahat ng na-react niya ay kumpleto, iilan lang ang ipapakita. Di ba nakaka-turn off ang mga lalaki na bago mo palang kakilala nang hihingi na ng pic? Well, sa iba nakakakilig ang ganitong moves, sa akin kasi ang off bakit ka ba hihingi ng pic kung pwede mo namang stalk ang account ko, unless naka-private mga pics ko. As a guy, they want to test kung ang babae ba ay interesado din sa kanila o hindi. It's their way to test how easy the woman is. After the simpleng pic magde-demand pa yan ng whole body kasi they want to know your figure. Ikaw naman na utu-uto na palaging sinasabihan ng ang ganda mo naman, ay agad na maniniwala. Men are good at that. Mahilig mambola. Di mo lang alam Nina Mariang palad ka na pala and worst, hihingi yan ng nude sa huli. Do you think he will only keep that para sa sarili niya? Sigurado ka bang hindi niya ipapasa sa mga barkada niya yan at pag-usapan ka? Guard yourselves ladies. Kilalaning mabuti ang tao at huwag magtitiwala. Hindi ako mapapagod kaka-remind sa inyo to. One of the biggest red flag na di ko pinansin ay yung reaction niya kapag nakakita ng maganda o sexy, virgin pa sana ako ngayon kung di ko in-ignore yun. Like, hello, andito ako bakit sa iba ka nakatingin, where's the respect dude? Di nyo ba control yun boys, sabihin na nating hindi mo sinasadyang makatingin pero iba naman kasi ang tingin sa titig. Ladies, if you are with a person na may ganitong ugali please mag-isip-isip ka. Kasi ako hanggang ngayon laking paghihinayang ko na hindi ko pinansin yun. Parang radar yung mata sa kakatitig, nakakabastos na. Insecure na ako kung insecure, alam ko kasi yung tingin ng lalaki kapag attractive sa babae o hindi. And to tell you what, minsan napapaisip ang mga yan na sana katulad kanila. Na sana ganyan kakaganda at kasexy. I repeat. Do not ignore red flags. Take it as a warning.